Balitang Pilipinas, global na kakulangan sa mga guro. Ito nga pala si Nashita. Ako nga pala si Arkin Toko. Sa ating pangunahing balita, naglabas ang United Nations ng isang mahigpit na pagbalak. Higit sa kakulungan ng mga guro sa buong mundo, lalo na sa atas ng sekundarya. Ayon sa tulad ng UNESCO, kailangan palitan ang ito sa bawat 10 guro sa atas ng sekundarya ng 2030. At higit sa kalahati ay magre-retiro sa propisyon sa loob ng simana. Nakakalungkot ang epekto nito sa sektor ng edukasyon, kung saan mas lumalaki ang bilang ng mga estudyante sa bawat klase at sobra-sobra ang trabaho sa mga guro. Ito ay nagtutulot ng pagkakatay sa edukasyon at problema sa budget ng mga paaralan. Ang tao ngayon ay agarang aksyon. Kinakailangan ng mundo ng 4 milyong guro sa 2030 upang siguro kalidad at pantay-pantay na edukasyon para sa lahat. Ang mga rekomendasyon ay naglalayo ng taboy ng kapaligiran ng saan ang mga guro ay tulong ng pagbabago sa edukasyon. Nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip at gumagamit ng modernong kasanayan sa pag-aaral. Sa tulungan na usapin, patuloy ang pag-question ng epektibidad ng K-12 curriculum sa Pilipinas. May mga tumatawag na itigil ang programa dahil sa mababang rate ng pagtatrabaho ng mga graduate. Sa gitna ng isyong ito, nag-utos si Pangulong Marcos ng pagsusuri tingin sa pagsasama ng pagsasanay sa kasanayan sa kurikulum na may layuning masigurong mapagkasya ang edukasyon sa mga pangangailangan ng industriya. Sa kabuuan, patuloy natin susubaybayan ang pangyayari sa sektor ng edukasyon habang hinahanapan ng solusyon ng hamon ng kakulangan sa mga guro. Sa buong mundo, mananatili sa Balitang Pilipinas para sa karagdagang update. At tayo'y magkakaroon ng satelitang teleserye. Pagkakon tayo, susunod tayo. Best of a classic. Nagbabalik tayo sa PNC 107.5. Sumipsip sa silat Pilipinas. Mas maraming infrastruktura sa ating edukasyon at gamit ang binubo upang tugunan ang epekto ng El Nino sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang iba't ibang pamaraan upang tugunan ang El Nino ay kinakailangan dahil ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas, lalo na sa Kanlurang Visayas, ay nagiging tuyo, habang ang Mindanao naman ay naaabot ng baha aniya. Iba ang epekto ng El Nino sa Mindanao. Ani Marcos sa momento ng kasayangan sa Santinit Complex sa Basilan Sabado. Sa isang abiso noong nakaraang buwan, inulat ng pagkatakayan siya ng panahon ng kagulan na 24 lalawigan sa Luzon at 1 lalawigan sa Visayas. Ang posibleng magkaroon ng kondisyon ng nagsayon, 17 lalawigan, nagsayon sa 10 lalawigan, tuyo. Maaari namang maranasan ang tuyon sa Bulacan, sa Luzon, Bohol, Siquijor at Southern Leyte, sa Visayas at Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay sa Mindanao. Kabilang naman sa lalawigan na posibleng magkaroon ng katuyan ang Batangas, Laguna, Masbate, Oriental Mindoro sa Luzon, Iker, Biliran, Cavite, Cebu, Eastern Samar, Gumar, Iloilo, Leyte, Negros Oriental, Samar, Visayas, at Lanao del Norte, Tulu, at Tawi-Tawi sa Mindanao. Pansin ni Marcos na ang infrastruktura ay makakulong din sa food security program at supply ng pagkain ng gobyerno. At dito nagtatapos ang balita. Ako nga ulit si Nashitan. Ako si Arkin Toko. At ako naman
naman si Kurt Ongkowo. Ako naman si Christian Tapia. Ako naman si Gab Garcia. At ako naman si Salenga. Sa Balitang PNC, wala!